to 21. Hallelujah. Makikibukas kayo doon. Ang pag-usapan natin ngayong umaga ay ang pag-iingat sa mga tao. Okay? Pagka tayo naglilingkod sa Diyos at ang ating tinutulungan ay mga tao makabalik sa Panginoon. Kaya magandang umaga, hallelujah, sa umaga nito ay tulungan tayo ng Diyos in keeping people. At kailangan natin mga kapatid ang maunlad at epektibong gawain para tayo ay makapag-atay ng mga tao. Hallelujah. Sapagkat ang mga tao, nais ng Panginoon makabalik sa Kanya, nais ng Diyos, maunawaan natin una ang kalikasan ng mga tao. Pag-usapan natin una ay human nature sa pag-iingat ng mga tao or keeping people. Sa Romans chapter 12, verse 13, makikibasa ako kay Brother James. Kay Brother Ezekiel, Romans chapter 12, verse 9. Brother Matthew, Romans chapter 12, verse 10. Sister Hannah, Romans chapter 12, verse 15. Sister Mary, Romans chapter 12, verse pakiulit ng 13. Hindi. Talo na lang tayo. 1 Timothy chapter 3, verse 2. Sige. Tapos, may Brother Daniel, Luke chapter 10, verse 33 to 37. Then, kay Brother Isla, 2 Timothy chapter 2, verse 2. Kay Sister Natalie, Romans chapter 12, verse 11. Kay Sister Ines, nakakapagbasa po kayo? Okay lang o? Hindi pa, okay, sige po. Pag-pray natin na palinawin ng Panginoon ang ating Okay, sige, by the way, tayo ay diretso na mga kapatid sa ating Panginoon. Pag-usapan natin una ang human nature, ang kalikasan ng tao patungkol sa pag-iingat tungkol sa tao. Sapagkat napakahalaga nito ang pangangailangan ng sangkatauhan. Titingnan natin dito kung ano yung kanilang tinitingnan. Ang tao kasi, amen, ay naghahanap. Meron silang pangangailangan, mga kapatid sa ating Panginoon. At makikita natin ito sa salita ng Diyos nating babasahin. Kaya ang Panginoon din ang nagturo sa atin upang ito ay huwag ipagsawalang bahala. Romans chapter 12, verse 13. Nagibasa. Romans chapter 12, verse 13. Distributing to the necessity of saints, given to hospitality. Magpadamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Purihin ang ating Panginoon. So makikita natin mga kapatid sa ating Panginoon, ang gusto ng Diyos, maging mapagpatuloy tayo, mapagtanggap. Hallelujah! Of course, hindi natin naalisin dito yung mapagsiyasat na espiritu. Hindi naman pwedeng tayo tanggap ng tanggap na hindi tayo nagsisiyasat o tayo ay nagpapabaya. Subalit, hindi pwede mga kapatid na maging hadlang yung ating lubhang pagsisiyasat. Kundi titingnan natin yung sinabi ng Panginoon, given to hospitality. So, gusto ng Panginoon, tingnan natin yung kalikasan ng tao that people are looking for relationship. So, iba ito yung pinapangaral natin, yung mga kabataan na naghahanap ng relasyon sa church. Ibig sabihin yung iintindi sa kanila. Amen? Magmamahal sa kanila, tatanggap sa kanila. Amen? Maunawaan sila, mga kapatid sa Panginoon. Relationship, kaugnayan sila, mga kapatid sa Panginoon. At maraming ganitong klase ng karanasan ng church. Lalo na tayo, mga kapatid, sa abroad, especially in Prescott,
or sa Amerika, mga kapatid sa Panginoon, sapagkat may mga ex-drug dealers, may mga ex-convict, may mga nakulong na nagbagong buhay dahil tinanggap sila, mga kapatid sa Panginoon. Alam natin, yung iba ay mga addict, mga kapatid sa Panginoon. Sa Umembo, at natin doon, meron ng isang disciple ay napakasipag ngayon sapagkat ramdam niya, tinanggap siya ng ating Panginoon. Tinanggap siya ng kanyang pastor, tinanggap siya ng church, tinanggap siya ng mga kapatiran, pero dati siyang nagbebenta ng pinagbabawal na gamot at nabusog siya sa kabutihan ng ating Panginoon. Kaya ngayon hindi siya nag-stay lang sa gawain, kundi nagpapagamit ng buhay. Ang tao, amen, are not just looking for relationship. People are looking for friendship. Aside from relationship is friendship. Mga kapatid sa Panginoon. Ulitin ko, yung friendship is not ang relationship is not a terrible relationship. Hindi yung pupunta ka ng church, gusto mo lang parang makipagrelasyon. Pag nakakita ka na ng iyong bibiktimahin mo, wala ka sa gawain ng Diyos. Hindi ganon. This is a holy relationship, friendship to. Pagiging brethren, ikaw ay nagmamahal sa iyong kapatiran, sa mga nililigtas ng Diyos, sa dinadala ng Panginoon, si church, mga fresh visitor of fresh souls coming to the church. Siyempre, may mga bagong dinadala ang Panginoon, mga kapatid sa kagaya ng pamilya Ines, pero salamat sa Panginoon, nakailang dalo na sila. Amen. Ang nais ng Panginoon, tingnan natin, how can we make connection with them? So, ganun din sa mga iba pang mga dinala. Alam naman natin, kahit kayo, kahit yung mga nauna, we make connection with each other. We pray with each other, we talk with each other, we have devotion, amen. We pray, corporate prayer, mga kapatid sa Panginoon. At ito ay nag-build up ng relationship sa atin. This is an extraordinary relationship. Hindi lamang ito yung kilala mo sa pangalan, kundi tinatanong natin yung mga pangangailangan. Kaya tayo nagsasabi ng katotohanan ng nangyayari sa atin. Sa ganung paraan, naiintindihan natin ang bawat isa. We can identify who we are. Amen? Yung ating kapatiran, na-identify natin anong klase silang tao, anong pangangailangan nila, mga kapatid sa Panginoon, dahil ang gusto ng Diyos, maging totoo tayo sa isa't isa. Nandun yan, salita ng Diyos na ating pinag-uusapan. Romans chapter 12, verse 9. Romans chapter 12, verse 9. Maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Ayun. Maging walang pagkukunwari. Kasi hindi natin may tatago ang tunay natin ugali. Kahit pag gumagawa tayo ng mabuti, mga kapatid sa ating Panginoon, kapag hindi tayo nagsasabi ng ating pangangailangan, nangangahulugan, may pride yung tao. Pwede itong ikubli sa mabuting gawa. Pero kapag meron siyang problema, ayaw niyang sabihin dahil ayaw niyang mapahiya. Sabi ng Panginoon ay without hypocrisy. May problema ka o wala, magsabi ka. Hindi yung pag may maganda kang accomplishment, pinapaabot mong nangyari sa iyo. Pagka meron kang problema, tinatago mo. Problema ang dadalhin mo sa church, hindi blessing. Kasi matigas ang ulo mo. Kaya ganoon din tayo. Sinasabi natin naman, kaya nga tayo nagpapatotoo eh. Sinasabi natin ang kahinaan natin at saan tayo binago. Sa mga Gentiles na nasa labas, eh bakit pag ikaw ay nasa kapatiran mo? Ba't hindi mo sabihin ng totoo? Eh ano yun? Pride yun. Kawalan dito ng mabuting relasyon, ayaw mong mapahiya ka sa kapatiran mo. Pero hindi ba nakakahiya na matuklasan kung ano talaga ang loob mo? Ba't hindi mo sabihin ang nangyayari sa iyo? Para ikaw ay matulungan, may panalangin, maintindihan, at hindi mahadlangan ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Ganun tayo, hindi lang mga magkakapatiran. Of course, ingat lang tayo mga kapatid. Kapag tayo binigyan
ng katotohanan, amen, ingatan natin yung binigay sa atin. Hindi natin na ipaparating kung kanino na nakarating na sa kapitbahay, sa ilang pala sinabi dahil nagtitiwala sa iyo. Okay? Kaya ingatan natin yun. Kaya sabi dun sa verse 12, o chapter 12, verse 10, tingnan natin. Verse 12. Chapter 12, verse 10. Romans chapter 12 verse 10. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Ayun, higit pa. So kapag may ginawa sa iyo ang kapatid mo, higitan mo pa yun. Kaya ang kagandahan nito, mga kapatid, makinig tayo, no? Hindi lamang tayo tinuturuan ng Diyos na tumanggap, kundi magbigay din. Hindi ito usapin ng panalapi. Magbigay ng mabuting bagay. Minahal ka, higitan mo yung pagmamahal na binigay sa iyo. Tinulungan ka, higitan mo yung tulong na tinulong sa iyo. Pinakitaan ka ng mabuti, higitan mo yung mabuting pinakita sa iyo. Mga kapatid sa ating Panginoon. So, dito nabubuo yung ating tunay na relasyon kasi nagkakaroon tayo ng lapat na relasyon. Amen? Dahil ipinagtitiwala mo. Pero ramdam mo kasi sa tao kung nagtitiwala o kung hindi, may ayaw niyang sabihin ang totoo. Pero kapag ang isang tao naglalapat ng kanyang kalooban, mararamdaman mo ito, wala siyang itinatago sa iyo. He is not holding back or she is not holding back something just to give honor even sa kanyang sarili, pero ang gagawin niya, ang pararangalan niya lalo ay yung kanyang kapatid. Okay? So, mas gugustuhin niyang pasalamatan yung kapatid niya, itaas, tulungan, unahin, kaysa doon sa ating sariling kapakanan lamang. So, kailangan dito mga kapatid sa Panginoon, yung ating involvement. Amen. We can know each other. Excuse me. We can build relationship by involvement. Hindi mo sineset aside ang sarili mo. Ibinibilang mo ang sarili mo. Amen. Isang pamilya tayo, kasama ka dito. Hindi pwedeng isang pamilya tayo sa church, amen, pero parang kang may sariling mundo. Sa church, hindi uso ang OP. Hindi uso ang OP sa church. Wala akong narinig na amen. OP yata kailangan. Kailangan natin ang connection at ang sample nito, ang society, nakita natin, nag-in ang Facebook because people want a social connection. Nag-in ang Instagram, nag-in ang Messenger, ang mga multimedia, nag-in dahil gusto ng social connection. So kahit malayo, nagkakausap. Gusto na ngayon yung Snapchat, diba? Twitter. So nakikita natin ang desperation ng tao. Gusto natin ng malalim na koneksyon, gumagawa ng iba't ibang pamamaraan para magkaroon tayo ng iba't iba ding relationship. So nakita natin ang gutom ng sanlibutan sa relasyon. Kaya sa church, ang gusto ng Panginoon, maging genuine tayo sa relationship. Concern tayo sa isa't isa. Hindi pwede sa church ang walang pakialam. We need to have a desire to connect to people at hindi natin isipin na baka hindi nila ako gusto. Okay? Kapag pupunta tayo ng church, iniisip natin, mahal ako ni Kristo. Kapag ito iniisip mo, iisipin mo rin ito sa kapatiran mo. Okay? Dito, maaalis mga kapatid, yung isipang
negatibo, ay baka hindi nila ako pansinin, baka hindi nila ako entertain, baka hindi nila ako usapin, baka hindi nila ako i-welcome. At naalala ko dati, meron akong nakausap sa kabila, nung tayo nasa kabila pa. Wala na sila dito kasi lumipat na, I think, parang Bulacan o Pampanga. Wala tayong connection sa kanila, nagbago na rin sila ng kanilang mga connections. Pero nagpasalamat sila, amen, after ng isang gawain, kasi sabi nila, Pastor, kasi pagdating namin, kinamayan mo agad kami. So, meron talagang taong ganito ang gusto. And they are very vocal to tell you. Kaya, dito natin maintindihan, ang tao gusto niya ng merong relasyon. At yun ay healthy para sa isang church. Can you say amen? Pangit sa isang gawain yung dumarami tayo, lalo na kung kakaunti, tapos walang healthy relationship. Paano magbubunga? Paano dadami? Kakaunti na nga. Mga kapatid sa ating Panginoon, pag lahat tayo ay suplado, lahat tayo, amen, don't have a desire to connect to people dahil tinitingnan natin ay yung itsura, tinitingnan natin ay suot, tinitingnan natin ay uri ng pananalita ay parang hindi ito Bisaya. Dito ako sa Bisaya kasi matitigas ka ng pananalita. Ay dito ako sa uri ko sa Norte. Ay dito lang ako sa Tagalog. Ay gusto ko yung Bicol kasi nagkakaintindihan kami. Dapat inaalis natin yung ganitong hadlang. Amen? We need to connect, mga kapatid, sa ating Panginoon. At nakita natin yan sa people skills. Pangalawa, no? Human nature. Pangalawa is people skills. At itinuro yan sa atin, even in our missionaries. Kaya may mga naliligtas na biyaya ng Panginoon, may mga naliligtas na Buddhist. Kasi yung English, na ginagawa yung ministry natin, English teaching. Na salita ng Diyos ang ipinapasok nila. Hindi alam ng mga kausap nila, ano man ang lahi nila, ano man ang belief nila, ano man ang language nila. Hindi nila alam yung English na pinag-aaralan nila ay salita ng Diyos. Di ba? For God, so love, the world. Hanggang sa nakatanggap na sila sa Panginoon, hindi na alam. Yung una pala, ang foundation, tinuro yung English, salita ng Diyos ang muna. Ganon din tayo, ang ating relationship, nakatuon ito sa kalooban ng Panginoon. Kaya yung ating binabasa, Romans chapter 12, mga kapatid sa Panginoon, doon ang ating teksto na tinututukan, ang kakayanang pantao, mga kapatid sa ating Panginoon, ay kinakailangan sa church. Amen? We believe in supernatural, we believe in signs and wonders and miracle, pero hindi pwedeng wala tayong ginagawa. Hindi pwedeng wala tayong ginagawa. That's why we need people skills. Amen? Dahil meron tayong obligasyon sa mga tao. Amen? Meron tayong obligasyon sa mga tao. Kagaya ng pag-welcome, mga kapatid, kapag merong nalulungkot, amen, ay ating damayan. Kapag merong may problema, ating ipanalangin, kumustahin natin. Kapag merong masaya, ay makisaya ka. Amen ba, mga kapatid? Tanungin natin sila. At ganoon din naman yung iba ay magsabi din. Hindi naman pwedeng lagi tayong kinakatok na para tayong papo na kung hindi pukpukin ay hindi lulubog. Kailangan natin magsabi, kailangan din natin magtanong. Okay? At mapalad tayo kapag nagsabi ng totoo ang ating mga kapatid, mga bagong kaluluwa, kasi may papanalangin natin sila, makakakonekta tayo sa kanila, matutulungan natin sila. Mayroon kasing tulungan yung ayaw magpatulong. Parang taong nagtatago, mahirap hanapin kapag nagtatago. Amen? Kapag may problema at gustong magsabi na ipapanalangin, matutulungan, mailalapat natin ang ating damdamin. Can we say amen? Amen. Romans chapter 12 verse 15, ang ibasa ko. Makigala kayo sa mga
galak at maging tangis sa mga tumatangis. Nandun yung salitang, paano kami makakatulong? Kailangan mo, kapatid. Bro, anong pwedeng manalangin sa'yo? Kumusta ka, bro? Anong may tutulong namin sa'yo? Pwede ba akong umupo sa tabi mo? Siyempre, lalaki sa lalaki. Babae sa babae. Narinig mo ito. Isya, may pagkakataon na ako, sinabi ni Pastor, sis, pwede ba akong umupo sa tabi mo? Hindi pwede. Can we say amen? Pero hindi naman natin ginagawa dito na nasa kaliwa ay babae, nasa kanan ay lalaki. Kundi, ang maging seatmate mo, amen, ay babae, kung babae, lalo na kung bago, napitan mo. Ang nangyayari kasi sa atin, amen, aminin natin sa hindi, ang gusto natin katabi, yung ating gusto laging kausap. Pero sa church, naging healthy kapag may bago, tabihan mo. Kasi makukumusta mo sila eh. Lalo na kung hindi marunong magbasa ng salita ng Diyos. Hindi makabuklat, hindi niya alam kung saan bubuklatin. Pwede mong ituro. Amen? Magiging madali, hindi magulo. Ano si amen? Malibang ikaw yung disciple, hindi rin marunong magbuklat ng Bible. Kasi lagi ng cellphone ang binabuklat. Dapat tayong marunong magbuklat, mga kapatid. Magiging ang sarili natin, amen, ay para tayong servicing staff sa isang kumpanya. Amen, may kailangan sila. So, how can I help you? Sir, man. Ayan, nandun ka, available ka. Diba? Hallelujah, pwede kang makatulong. Ikaw ay makakagawa ng isang magandang anong tawag dito? Yung kalikasan. Amen. Pwedeng gumanda yung sitwasyon dahil sa nakita mo yung kapatid mo ay pumasok, malungkot. Pagdating mo ay, sis, praise God, dumating ka, bro, praise God, dumating ka. Nananalangin kami para sa iyo. Doon pa lang na palakas na ako, praise God, may pag-asa ako. May pag-asa yung problema ko. May aayos pa kasi merong concern sa akin. Sa ganitong bagay, nagpapakita tayo ng pakiramdam sa kanila. May pakialam tayo. Hindi kagaya nung pinangaral sa atin ng revival, sabi nga ni Pastor ay apathy. Wala kang damdamin. Napakapangit. At actually, unhealthy and negative. Yung nabubuhay ka lang para sa sarili, samantalang sinabi na ng Panginoon, walang nabubuhay para sa sarili lamang. Amen. Kaya sa church, there is helping hand. May pagtutulungan talaga. Pinapractice natin ito dito. How to understand, how to share our feelings. Dahil dito, sabi dun sa ating una ay nagpapakita ka ng pagtanggap. Mahirap lamang kapag ayaw natin, amen, sabihin ang kalooban natin. Ito nga yun, sabi ko nga, pwedeng maging hadlang doon ay shame, guilt feeling, or pride. Ayaw mong matutuklasan ang kahinaan mo. Pero hindi ka dyan lalago, mga kapatid sa ating Panginoon, kasi hindi ka matutulungan. Amen? You will not become fruitful kapag merong kataasan sa puso ng isang tao. Kasi hindi pwedeng maging mapagmahal ang isang taong may pride. Ang pagmamahal kasi is napakalalim ng definition niya. Pwede kang magsabi ng I love you, pero iba ito dun sa hinihingi ng taong gusto mong mahalin. Nakita natin ito dun sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7 sa inyong sariling pagbabasa. That kind of love cannot be resisted. Sama ko kayo mga kapatid? Ito yung pag-ibig na hindi mo kayang tiisin.
Basahin niyo yun, chapter 4, chapter 13, verse 4 hanggang 7. At ito rin yung tinuturo ng Panginoon sa atin ngayong umaga, sa ating Sunday School. Hallelujah. Upang tayo ay lumago, upang tayo ay matuto paano natin patatagin ang pamilya, ang relasyon o ang iglesia ang ibinigay ng Diyos sa atin. Kasi kasangkot tayo dito. Meron tayong obligasyon, mga kapatid. Ang nais ng Panginoon ay pagkakaroon ng isang puso, isang espiritu. Kapag hindi natin naunawaan yun, paano gagawin? Amen. Hanggang salita na lang yun, Lord, give us one spirit. Give us one spirit. Pero wala kang ginagawa doon to receive one spirit. Hindi makakamit. Diba nung sabi ng Panginoon, huwag kayong umalis hanggang kayo masantapan. Anong ginawa ng mga alagad? They stay together, they pray together, they help each other together. They talk with each other. Sa loob ng 10 araw na hinihintay nila yung banal na espiritu, sila talaga, hindi sila nagkakasawaan. Yung 40 araw, kasama nila si Jesus. But the rest of 10 days, hindi yung every Sunday lang nakikita, but every day. Sa kwarto ni Pedro, sa kwarto ni Andrew, sa kwarto ni John, sama-sama sila doon sa upper room. Sila. Ikaw na naman. Obra. Iisa man din ang sabi ng Panginoon, magsama-sama tayo, tulungan. Kaya yung ginawa ng 120, nung dumating ang Banal na Espiritu, ginawa ng 3,000. After na nagawa ng 120, dumating ang Banal na Espiritu, ginawa ng 3,000. Anong ginawa ng 3,000? They laid down their lives, their property, their families. Amen? Sa paanan ng mga apostol. Inilagay nila lahat. They sacrifice. Why? Nakita nila dun sa 120 sa loob ng 10 araw. Aside pa doon sa 40 days na kasama nila si Jesus. Mga kapatid sa Panginoon. Ganun din tayo. Lalo na. Bakit? Makikita lang tayo Sunday morning, Sunday evening, Thursday night. And some of us, amen, kapag nagpe-pray araw-araw. But the rest, the whole church, hindi tayo nakikita. Mga kapatid sa Panginoon. Kaya kailangan natin, yung sabi nga ng Panginoon dito is, verse 13, ay magbigay sa mga nangangailangan, sa mga banal, at magandang loob sa mga dayuhan. So, may bagong dating, tulungan natin sila. 1 Timothy chapter 3, verse 2. Chapter 3 verse 2, dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ng pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Amen. Nakita natin dito yung hospitable, mga kapatid sa ating Panginoon. Mapagpatuloy. Kaya nga lang, ang salitang ito, mga kapatid, ay iniingatan. Pinag-usapan ito sa church. Welcome sa church ang bawat isa. Dito, pinagbabawal lang natin yung nag-aamok. Papasok ka, hubad. Papasok ka, nagwawala. Pero kahit anong lingwahe mo, kahit saan kang galing bansa, anong klase man ang gender mo, kahit ikaw ay may pronoun, pumasok ka dito para ikaw ay mabalatan. Sabi ng Pastor Nolan, hindi. Ibig sabihin magbago. Hospitable. Yung pagiging hospitable, mga kapatid, iba ito doon ang application nito sa iyong sariling bahay. Kailangan mo ng discerning spirit. Hindi lahat pinapatuloy, mga kapatid. Titingnan mo kung talagang nangangailangan. Kasi ngayon, marami ngayong pandarambong. Marami ngayong, ang tawag dito?
scammer. Marami na yung budol-budol. Amen? At kahit dito, naranasan natin yan, yung bago. Naalala ko nung may pinatuloy tayo, namit namin sa Bible study, tapos nung nakakatatlong araw na, sabi ba naman sa akin, Pastor, na nag-inip ako. Ano yun ba? Pinautang mo daw ako ng 1,000. Sabi ko, sakto talaga. Wala na yung tawagin na yun, hindi natin kasama. Wala na. Kasi lumitaw yung tunay ng espiritu kasi hindi ko pinayaran ng 1,000. Sumama ang loob. So makikita mo kung totoo. Nag-isipin mo talagang isaktong sasabi ko. Sabi ko, praise God, ano may sinabi sa akin ng Panginoon niya? 1,000 yan. Sinaalala ko yung kay Pedro at saka kay Cornelio. Nag-meet yung kanilang pangitain. Kasi sabi ko, hindi sinabi sa akin ng Panginoon yung saktong 1,000. Pero bibigyan ka ng pamasahe kung kailangan mo, sabi ko. Saka ba uwi? Yan lang po sa Paranaque. Bigyan ka ng pamasahe. 1,000 po, Pastor Leon eh. Sabi ko, sige, kumain muna tayo. Baka gutom lang yan. Okay? Ang ating pagtatagpo, mga kapatid, ang gusto ng Diyos ay nagiging totoo. Nagiging totoo. Si Pastor Raymond Mitchell, mga kapatid sa Panginoon, ay unang ginamit sa atin, natutunan niya talaga ito. Kapag may kailangan ng tao, bumibili siya ng pangangailangan nila. Grabe ang ating pastor. Kasi naranasan niya to. Nung namatay ang anak niya, mga kapatid, na sanggol, ang church ang sumagot ng funeral. Kapag siya'y dumadalo sa church, merong baguhan din nakapatiran, ini-invite sa pagtanghali, pinapakain. Silang mag-asawa ni Pastor Raymond Mitchell. Nung namatay ang anak nila sa ospital, hindi pala sa ospital, namatay sa bahay, walang-wala sila noon, may tumulong sa kanila sa pananalapi. Naramdaman ko ni Pastor yung pagtanggap sa kanya. Mga kapatid sa Panginoon, ito'y nagpaigting sa kanyang pananampalataya lalo at ipinagpatuloy niya ang ministeryo nito. Kaya tayo ay nagsusundo, tinuro sa atin ng Panginoon galing kay Pastor Raymond Mitchell. Mga kapatid. Kasi narinig natin yan, ginagawa natin, amen, ginagawa nyo ngayon, at very effective. Very effective. Can you say amen? Well, sundo si Brother James, nandiyan yung magnanay. Kapag tayo ay nag-entertain ng ating mga kapatid, lalo na kung bago, napapalakas yung bago. Sa ganitong paraan, matututunan ng bago anong dapat nilang gawin sa mga darating na panahon, gagawin din nila ito sa iba. Tama ba mga kapatid? Ang tawag dito ay impartation. So meron kang espiritu, amen, hospitable, na i-impart mo rin yung hospitality sa kanila. So sila'y mahina pa sa una, mapapalakas sila sa susunod, sila din naman ang gagawa. Okay? Susunod, magsasabi na sa iyo, Pastor, Brad, sis, okay na. Magpupusa na kami, may sasama kami. Sila naman ngayon ang magyayaya. Sila naman ngayon ang mag-aakay. Amen ba mga kapatid? Kasi nakita sa iyo, kapatid sa Panginoon, ang mabuting balita ay ating ipinapakita sa pamamagitan ng pagbibigay pag-asa. Pag-asa, mga kapatid, na may mangyayari pa. May maaabot pa. Kaya pa, sige lang. Amen. Mararamdaman nila, nandiyan ka, you are available. Hallelujah. Lucas chapter 10 verse 33. Sino po ito? Hanggang 37. Lucas chapter 10 verse 33. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya ay naawa. 34, nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang sugat at binendahan.
Pagkatapos isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. 35. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. 36. Nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa 3 naging tunay na kapwa ng taong nirang ng mga tulisan? 37. Ang taong tumulong sa kanya, tumugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, tumayo ka at gayon din ang gawin mo. 38. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. So, mapapansin natin, thank you, Brother Daniel, ang church, mga kapatid, mula kay Jesus ay nagiging pag-asa. Or, ang pag-asa, amen, kapag ating ginagawa, isinasabuhay, natatanggap, nagiging mabuti ang isang church o ang katawan ng ating Panginoong Kristo. Sa ganung paraan, makakapagbigay din tayo. So, hope equals church. Dahil ang katotohanan, mga kapatid, amen, is more caught than taught. Mas madaling matanggap ang katotohanan, mga kapatid, kapag ito'y nahuhuli, amen, nung tumatanggap kaysa sa itinuturo mo lang. Sinabi mo, alam mo, Brother Kiko, mabuting tulungan mo si Mama. Gano'n. Ngayon, paano ngayon niya ito maintindihan? Kung ikaw magpapakita, di ba? Pwede mong tulungan sa pagkain, sunduin isang sa gawain, turuan ng pagbabasa, ipanalangin. So nakikita ngayon, ganun pala. So gagawin ko to kay Mama. More, truth is more caught than taught. So, kung saan may sasambot, doon mo itapon yung katotohanan. Throw the truth where, amen, somebody can catch it. Huwag kang sabi lang ng sabi ng katotohanan sa ayaw namang tumanggap. Pero, ihahagis mo ito doon sa tatanggap. Di ba, mga kapatid? Kasi pag alam niya ang katotohanan, inihagis mo, sasambutin niya talaga yun. Hindi niya yung sasayangin. So, mas masasambut niya yan kapag pinapakita mo, mga kapatid, ng may kabutihan. Ibig sabihin, church, we should demonstrate by example. Okay ba, mga kapatid? Sa bilang katawan ng ating Panginoong Kristo, kailangan natin ito. Tingnan natin yung 2 Timothy chapter 2 verse 2. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay pagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Thank you, Brother Slash. Able to teach others. Kaya hindi tayo basta turo ng turo. Nagtuturo tayo at tinuturuan natin maging alagad. Para hindi masayang ang ating pagtuturo. Amen. Next to our vision is discipleship. For them to be able to teach. Na hindi lamang sila basta tumatanggap. Then eventually, amen, they will grow, they will progress. Amen, madidevelop sila, then they will be able to teach. Makakapagturo na. Hallelujah. Kapag hindi pa nakakapagturo, kagaya nun, by demonstration, by example, hindi natin basta ipinagkakatiwala yung buong katotohanan. Kaya sa atin, mga kapatid, is the key is not Bible school or Bible cemetery, but actual demonstration.
Dadalo ka, humayo ka. Dumalo ka, humayo ka. Yung narinig mo, gawin mo. Yung nakita mo, gayahin mo. Yung tinanggap mo, gamitin mo, ipagamit mo. Yung natutunan mo, ipakita mo. Di ba mga kapatid? Makikita mo, payapaan yung relasyon mo sa Diyos. Yun yung sinabi niya, Filipos 4:9. But if you're not applying what you are receiving, sinasayang mo yan. Amen? You're throwing garbage, the truth in the garbage can. Sinasayang mo. Pasok ka ng pasok ng church, walang lumalago sa'yo. That's nonsense, mga kapatid sa ating Panginoon. And that, pag-aya din nyo nung sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Because you may listening for truth, but you are not living truthfully. Ulitin ko nung isang devotion natin, the level of doing good kay Jesus Christ is yung James chapter 4 verse 17. Yun ang kanyang criteria. Pwede kang ma-disqualify dun sa chapter 7 verse 21 to 23 dahil doon sa James 4:17. You can be disqualified dahil doon sa sinabi ng Panginoon. Saan mo naman yan nabasa, Pastor? Matthew chapter 25. Ginawa niyo sa akin ito. Yung hindi mo ginawa kay Jesus, doon sa mga taong nangangailangan, hindi mo ginawa kay Jesus, you are disqualified. Sinabi ng James, wala yun dito eh. It's a revelation. Kaya, ingatan natin. Maybe you're not doing bad, but you're not doing good. You'll not go to heaven. Matthew chapter 25, sinabi ng Panginoon, di ba? Malis kayo. Kasi, hindi dumalaw, hindi nanalangin, hindi nagbigay, hindi nagbihis, hindi tumulong. So maybe, hindi ka nga umiinom. Pero wala kang ginagawang mabuti. You will not enter heaven because ang heaven, mga kapatid, is a place for good people, righteous people. Amen? Righteous people that will doing good and doing right. So, tingnan natin. Ang early church is a demonstration and an exampleship, amen, kung ano ang church ngayon. Kaya, hindi pwedeng sabihin ng iba, bagamat sinasabi nila, na tapos na ang apostolic age. Merong panahon lamang ng mga apostol na iba na. Yun pa rin, ang Great Commission na hindi pwedeng alisin sa Biblia. Matthew chapter 28, verse 18 to 20, nakalagay pa rin dyan. Matthew chapter 15, verse 16, mga kapatid sa ating Panginoon. Hallelujah. Hindi natin pwedeng alisin yan sa salita ng Diyos. Can we say amen? Kailangan natin gawin ang pinapagawa ng ating Panginoon dahil sa ibabalik. Gusto niya makasama ang lahat. Kaya lang nakatakda na talagang amen. Merong mga taong ayaw makinig sa ating Panginoon. Kaya Romans chapter 12 verse 11. Ano po ito? Sister Natalie. Tapos pakihanda ng Acts chapter 9 verse 26. Sister Erna. Matthew chapter 25 verse 35. Kay Matthew. Kay Matt. Romans chapter 12 verse 1 to 2. Kay Sister Gia. Sige po, pakibasa mga kapatid. Sister Natalie. At tayo magtatapos natin dyan. Magpakasipag kayo at hawag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Praise God. Amen? Isang hamon sa atin ng Panginoon at kailangan natin hakbangan ito mga kapatid. Nasabi ng Panginoon, huwag tayong maging tamad, maging maapoy tayo sa Espiritu at buong naglilingkod sa ating Panginoon. So dito tinuturo sa atin ng Panginoon, amen, ang ating paglilingkod ay walang reservation. Dito tinuturo ng Panginoon na hamon tayo na ang salita niya mga kapatid kasama ang paggawa natin, hallelujah, ay magbibigay ng mabuting kabuluhan sa isang tao lalo na kung bago ito
mararamdaman nila ang pagmamahal ng Diyos, ginagamit ka ng Panginoon. Amen ba mga kapatid? Na mararamdaman nila kapag sila ay pinagsisilbihan mo, naunawaan nila pinagsisilbihan ng Diyos. When you are serving people, you are serving God. Isa kasi natin yan eh. Napapagpalit natin. We are not serving people, we are serving God. Kaya tuloy, wala kang ginagawang mabuti sa tao. Hindi mo naintindihan yung ibig sabihin. When you serve people genuinely, sincerely, truthfully, yung mga taong tinutulungan mo, maunawaan nila, pinadala ka ng Diyos sa buhay nila. So ikaw, huwag mo nang akuin yun. Huwag mo na akuin niya, hayaan mo lang yung ibang tao. Huwag ka nang magbuhat ng limbang ko. Hayaan mo na ang Panginoon ang gumawa nito para sa iyo. Para bang si Job, sabi niya kay Satanas, wala kang makikita ang kagaya niya na matuwid. Ang Diyos ang may gawa, hindi na tayo. Amen ba mga kapatid? Hayaan mo ang tao magsabi sa iyo, Brad, thank you ha. Dumating na. Sis, thank you sa prayer. Pastor, salamat po. Thank you sa church. Puri ng Panginoon. Tinutulungan kami. Amen? Ito yung gusto ng Diyos. Mapapansin ng Panginoon ang ginagawa natin kapag may pakialam tayo sa iba. Mabuting pakialam. Kaya sa ating pagtatapos, yung keeping people. Human nature, people skills, keeping people, yung panghuli. Ito rin yung mismong title natin at ating panghuling punto. Ang pag-iingat sa mga tao, mga kapatid, nandito yung pag-focus natin, amen, tinititigan natin, pinapansin natin, amen, binibigyan natin ng pansin yung pagtanggap. Hindi tayo dapat nakatutok sa ating personal insecurity and shortcomings. Kailangan tayong nakatingin sa pangangailangan ng iba. Sometimes, we fail because we see ourselves. Buti kaya akong tumulong sa kanya, nakakahiya, baka mamaya hindi niya tanggapin. Baka mamaya mapahiya ako. Kilala niya ako eh. Baka mamaya hindi siya maniwala sa akin. Gawin mo lang totoo. Mahal mo yung tao. Ginagalang ko. Concern ka sa kanya, hindi mo gawin. Dapat iisipin mo pa yung sarili mo. Tulungan mo na lang muna ang sarili mo. Para matulungan mo yung iba. Tulungan mong lumaya yung sarili mo sa iyong insecurity. Mga kapatid sa Panginoon, kailangan kang mabuhay sa pamamagitan ng paningin ni Jesus, hindi lang yung paningin. Live a life and with the eye of Christ. Kung anong tinitingnan niya sa iba, yung kailangan nila, mga kapatid sa Panginoon, maging kaibigan ka ng lahat. Hindi yung kaibigan lang ako ni sister. Si brother lang ang kaibigan mo sa church. Tapos nung umalis yung kaibigan mo sa church, wala ka na rin. Isa lang pala kaibigan mo. Pinalog ka. Wala na rin. So wala na yung ano. Wala na si brother. Wala na si sister. Isa lang pala ang kasundo. Hindi pwede yun mga kapatid. Kailangan tayong lahat nagpapalakasan. Acts chapter 9 verse 26. Acts chapter 9 verse 26. Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit silang lahat ay takot sa kanya dahil hindi sila makapaniwalang isa na siyang alagad. Tuloy mo kapatid hanggang 27, sorry. 27 po. Subalit dinala siya ni Bernabe sa mga apostol at isinasalaysay nito sa kanila kung paano nagpakita at nakipag-usap ang Panginoon kay Saulo nang ito'y nasa daan papunta sa Damasco. Sinabi rin ni Bernabe na buong tupang nangangaral sa Damasco si Saulo sa pangalan ni Jesus. Okay, thank you, Sister Erna. No? Si Bernabe o Barnabas, mga kapatid sa Panginoon, ay lalaking tagapagpalakas ng loob. Yun ang kanyang pangalan. Yun ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. Kaya,
Maganda palang ipangalan to sa mga magpapamilya, no? Ang anak mo ay Bernabe. Barnabas. At ang alam mo dati, ang Barnabas, ano eh? Basagulero, Barnabas. Barnabas pala ay tagapagpalakas. Sige, yung ginawa niya ay nagbili siya ng bukid. Tapos ang kanyang pag-aari, nilikom niya, pati sa lapi niya, inilagay niya sa paanan ng mga apostol. Nung una, nung ang first church itinatag ng Panginoon, bumaba ang banal na Espiritu, nagligtas ang Diyos ng 3,000, nagligtas ang Diyos ng 5,000, kasama na si Bernabe, mga kapatid. Ang pangalan niya ay tagapagpalakas ng loob. Kaya ang ginawa niya dito, nung si Saulo nakita, Saulo! Kakuha ng mga apostol. Apostol, tumakbo. Hindi makapaniwala kasi nakita nila si Saulo pala, binago na ng Panginoon. Kaya si Bernabe ang nagpalakas. Kaya sa church dapat may nagpapalakas. Amen? Mga lalaki, takip. Ay, pinalampas ako ng Panginoon. Kakayanin niya, tulong ng Diyos. Bro, nagpe-pray ang para sa'yo. Ang kailangan mo, bro, ang nagpapag-bringin ko sa'yo. Mga kapatid sa Panginoon. Ganon din ang ating mga kapatid na babae. Hallelujah. Kasi bago pa tayo humingi ng tulong sa sekular, sa mga taong sibilyan, humingi ka na ng tulong sa Diyos gamit ang mga kapatiran. Ngayon, pagka hindi naman na-meet yung kailangan natin, huwag ka naman sumamahan loob. Sabi ni Pastor, tulungan daw kami. Hindi kailangan ko ng pera. Eh baka mamaya nandun din ko sa para yung sitwasyon eh. Huwag mo namang susumpahin ng kapatid mo. Dahil lamang sa kakulangan ng panlalapit. Amen ba mga kapatid? Kaya mag-ingat tayo. Kasi hindi mo alam kung nangyayari sa'yo, maaaring nangyayari din sa iba. Sa tingnan natin yung ating teksto sa Matthew chapter 25 verse 35. Matthew chapter 25 verse 35. For I was an hungered and ye gave me meat. I was thirsty and ye gave me a drink. I was a stranger and ye took me in. Ay, tuloy mo hanggang 40. O, sorry, ba? 40 verse 40. Hanggang 40, tuloy mo. 36. Naked and ye clothed me. I was sick and ye visited me. I was in prison and ye came unto me. 37. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee and hungered and feed thee, or thirsty and gave thee drink? 38. When saw we thee a stranger and took thee in, or naked and clothed thee? 39. Or when saw we thee sick or in prison and came unto thee? 40. And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch and ye, as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. Okay, thank you, Brother Matt. Samahan na natin dyan, mga kapatid dito. Tinuturuan tayo ng Diyos, maging willing tayo na lumabas sa ating sariling kalooban lang at palakasin natin ang iba. Amen? Go out. Diba? Magpakain ka ng iba. Diba? Hindi naman palagi, ano? Nagagawin mo palagi. Pero kung ito yung calling ng Panginoon sa'yo or ini-inspire ka niya na gusto mong may mga taong gusto ng Diyos na busugin, tulungan, palakasin, at willing kang magpagamit, amen, mabuti ang ginagawa kasi ginagawa mo yun sa Panginoon. Hindi mo ginagawa para sa iyong sarili. Ikaw ay bumubuo ng isang lugar para sa Kanya na kung saan pwede niyang marinig literal ang tinig ng Diyos dahil nakikita sa iyo. Sabi ng Panginoon, pakainin ng mga gutom. Si sister, si brother, pinakain mo. Ito pala yun. Ito pala yun. So, ramdam agad nila.
mga kapatid. At pwede natin itong gawin, mga kapatid, sa Panginoon, hallelujah, nang merong pananampalataya sa Panginoon. Hindi mo ito ginagawa para magpasikat, hindi mo ito ginagawa para itaas ang iyong sarili. Ginagawa mo ito dahil pinili ng Panginoon na higit pa sa ating paghayo, higit pa sa ating pangangaral, mga kapatid, ay makatulong tayo sa nangangailangan. Kasama ko kayo? So, maganda humahayo tayo, maganda nangangaral tayo, maganda rin tumulong tayo sa nangangailangan ating mga kapatid. Kaya isa sa sakol ng Panginoon, 5,000 pinakain niya. Di ba mga kapatid? 5,000. So hindi ko sinasabi, pakain ka ng 5,000. Pastor, invited kita. Bakit? Ikaw po mangangaral. Meron po akong ginadal na tao, 1,000 katao, pakakainin ko. Mangaral tayo, pwede. Pero mga papakain ka ng 1,000, biyaya ng Diyos. Maging bilyonaryo ka. Hallelujah. Walang problema. Kayang-kaya ng Diyos, basta totoo tayo. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Acts chapter 2, verse 41 to 42. Meron po ba pinabasa nito? At sila'y naging masaya na tinanggap ang salita ng Diyos sa bawat nabautismuhan. At sa araw na yun, 3,000 kaluluwa ang nadagdag sa kanila. At sila'y nagpatuloy, amen, sa aral ng apostol, sa pagsasama-sama at pagpuputol-putol ng tinapay na may panalangin. Mga kapatid sa ating Panginoon. So, kung ano yung nakita ng mga apostol sa Panginoong Hesus, ginawa ng mga apostol. Nung ginagawa na ng mga apostol, naligtas yung 3,000, yung mga 3,000 nagpapatuloy ngayon. So, nagsimula nun, tinayo ng Panginoon ng pundasyon, nakatayo tayo sa pundasyong bato, kung anong pinamuhay ng Panginoon, pinamuhay ng mga alagad, dapat din natin ipamuhay ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon. We need to build a common relationship. Ito ay susi, mga kapatid, sa ating paglago. Hallelujah. Una ay mahalin ang tao at kailangan mong humingi sa Diyos. Lord, help me to love people. You need to ask God. Pag ikaw ay nagpe-pray araw-araw, manalangin ka ng gano'n. Lord, tulungan mo akong mahalin ang mga tao. Hindi pwedeng alam mo lang marunong magmahal. Kailangan kang humingi ng pagmamahal ni Jesus. Dahil hindi marunong magmahal ng tao. Ikaw at ako, ang tunay na pagmamahal na pwede natin ibigay galing kay Kristo. Hallelujah. At makatulong tayo sa kanilang sa panalangin para sa kanila. Amen? Tanggapin sila, kausapin sila, lalo na yung mga kapatiran natin bago. Sis, taga saan na? Bro, saan ka galing? Sana makabisita kami dyan sa inyo. Welcome ba kami? Ang salita ng Diyos, kami. Huwag kang mag-alala. Kung wala kang kakainin, wala kang pamimirinda sa amin, kami ang unang magdadala. Diba mga kapatid sa Panginoon? So, welcome nila ngayon ang salita ng Diyos. Sa ganitong paraan, nakikita natin ang pagtanggap pala, yung hospitality, pwede rin magbago sa atin. Hindi lang ito magbabago dun sa mga taong kakausapin natin, tutulungan natin, aabutin, magbabago din ito sa atin. Dahil iba't ibang tao ang ibibigay ng Diyos sa atin. With different culture, different language, different races, mga kapatid. Hallelujah. Different gender, different needs, mga kapatid sa Panginoon. At ito ay magbabago sa atin hanggang tayo maging mapagtanggap, matulungin sa tao, mapagmahal. Hallelujah. At magkakaroon ng katotohanan ng church. Sa gayong paraan, makukuha natin ang atensyon ng Diyos. Hindi tayo nagpapapansin sa Diyos. Pero titingnan ka ng Panginoon kapag ginagawa mo kanyang kalooban. Tititigan ka niya. Titingnan ka niya. Sapagkat di ka na lumalakad sa kalikuan, lumalakad ka sa kaliwanagan at sa kanyang mga bilin. Mga kapatid sa ating Panginoon. Di ba nakalagay doon sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14 at 15 kung paano niya ititingin, ipapakinig at iaabot ang kanyang kamay. Kapag ang kanyang mga anak ay dumadalangin, lumalapit sa kanya, tumatawag sa kanya, tumatalikod sa masamang lakad, nagpapakumbaba, nagtitiwala sa kanya. Mga kapatid, ibig sabihin, if we are doing in God's will,
nakatitig siya, nakapakinig siya, nakaabot ang kanyang kamay, mga kapatid sa Panginoon. Kaya hindi ito madaling isipin lang, dapat itong gawin. Dapat itong gawin. Romans chapter 12 verse 1 to 2. Sa ating pagtatapos. Romans chapter 12, verse 1 to 2, verse 1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Thank you, Sister Gia. So makikita natin mga kapatid, ang pagtanggap ay mag-iingat sa tao at tutulong sa tao para siya'y magpatuloy. Amen? At ang mga tao ay dumating. At sa ganun, nagbabago rin tayo. So kagaya ni Pastor Raymond Mitchell, siya ay in-invite, pinapakain, mamatay ang kanyang anak, may tumulong sa kanya, pati funeral, pati paglilibing, mga kapatid sa Panginoon. Pangangailangan nilang panalapi nung sila ay nasa disaster. Hallelujah. Ginawa niya ito. Pinagpatuloy niya, tinuro niya sa church, sinusundo niya ang mga tao, hinigitan pa niya, sinusundo niya ngayon ang mga tao. At kahit galit sa kanya, kinakamayan niya bago umuwi. Nandun sa may pintuan, kinakamayan niya yung mga tao. Nung narinig ko yun, sabi ko, hindi pwedeng hindi namin gawin. Kaya kailangan namin gawin. Sa ganun, nagbabago din yung buhay natin at pagkatao. Naintindihan natin ang isa't isa, nakikita natin ang isa't isa, hindi tayo palaging nagiging bisita na lang, kundi tayo nagiging lapat na anak, magkakapatid, iisang pamilya. Amen. Hindi parang foreigner ka sa church, parang visitor ka lang sa church. Amen. Kundi ikaw ay nagiging tapat, anak ng Diyos, kapatid sa Panginoon, may pakialam, tumatanggap, concern sa isa't isa. Nagbabago tayo, lumalago ang gawain, nalulugod ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay, sabi nga, bago pag-end ng prayer, tandaan natin ito at isa buhay. Ingatan natin ang isa't isa, tulungan natin ang isa't isa, intindihin natin ang isa't isa. Okay? Sa paraan ng pag-e-effort, taking action, amen, at paghigit pa sa magagawa. Matuto tayo sa isa't isa. Can you say amen? So, yung next thing natutunan, mula kay Brother Matthew. Yung natutunan ko po about sa topic po natin, keeping people, ay kailangan po talaga na may malasakit tayo sa ating mga kapatid. At yung pagmamalasakit na yun, kailangan may impart din natin sa kanila na kung paano tayo tumutulong, ganun din yung gawin nila pag sila lalong lumalago na makikita din sa iyo yun. Kaya kailangan genuine po yung malasakit natin, yung pagtulong natin upang maramdaman din nila na mahal tayo nila, mahal natin sila, at mahal din sila ng ating Panginoon. Kaya mahalaga po yun na lalo po tayong lumalago. Yun ang Okay, thank you, Brother Matthew. Si Brother Sigel. Amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon sa pag-aaral natin ngayong umaga. Para po sa maiksing natutunan lamang, katulad nga po ng una nating napag-usapan, kailangan nga po natin ng na lagi po tayong maging handa at bukas para sa ating mga kapatid. Handa tayong tumulong at maging kagamitan ng Panginoon para sa kanila. Tapos mayroon din tayong spirito ng pagsiyasat at handa tayong maging pagpapala para sa kanila, katulad nga po ng